Dear Lady Love TV. Betray and marry my best friend. Tunghayan na po natin ang ikalabinsiyam na bahagi. Dapat ay masiyah na si Marco dahil sa paglalambing na ginagawa sa kanya ni Jackie. Para kasing hindi ito nahihiyang ipakita sa iba kung gaano ito ka-sweet. Pero paano niya magagawa yon kung sa paglingon niya ay makita niya si Lawrence? Sinadya lang ba ni Jackie na maglambing sa kanya dahil gusto ng asawa niya magselos ang ex-boyfriend nito? Sinaway niya ang sariling isipin iyon. Hindi naman kasi ganoon kababaw si Jackie. Saka talaga namang malambing ito. Kaya nga siya na-inlove rito ng todo. Alam niya kasing wala ng babae na magmamahal ng ganoon sa kanya. Saka tiyak niyang wala ng babaeng tatanggap sa kanya ng buong buo kundi si Jackie lang. Kahit naman alam niyan si Lawrence lang ang mahal ni Jackie bago sila nagpakasal, hindi pa rin naman magbabago sa mata ng lahat na silang mag-asawa. Saka wala rin siyang karapatang magalit dahil sa simula pa lamang ay alam niya na ang sitwasyon. Saka hindi rin naman niya nagagawa ang katungkulan niya bilang asawa. Kung tutuusin nga ay maswerte na siya dahil hindi yan tulad ni Jackie ang nagiging mapaghanap. Ngunit iyon nga ba ang dahilan ni Jackie kaya baliwala rito ang kanyang kakulangan? O baka naman dahil sa puso't isipan nito ay si Lawrence pa rin ang gusto nitong makasama na habang buhay. Damet, hindi niya napigilan sabihin ng muling manumbalik sa isipan niya ang naging katangahan. Biruin mo ba naman, pumayag siyang samahan ni Lawrence ang kanyang mag-ina sa pagsakay ng Ferris wheel. Ang kanyang mag-ina, nanunod siyang ulit niya sa sarili. Dahil kasi ay daman-daman niya kung gaano siya nasasaktan habang pinagmamasa ng mga ito mula sa loob ng Ferris wheel. 2020 yung vision niya kaya kahit malayo ay nakikita niya kung gaano kasaya si Jackie habang kasama nito si Lawrence. Pakiwari niya tuloy ng mga oras na iyon ay dinudurog ang kanyang puso. Oo nga, mahal niya si Jackie, kaya gusto niya itong makasama habang buhay. Ngunit may iba pa siyang layunin. Iyon ay para maipakita sa iba, lalo na sa kanyang kapamilya, na normal siyang lalaki at malaki rin ang advantage na mayroong anak, si Jackie. At least, makikita ng lahat na kaya niyang magkaanak. Saan mo ba ko i-date? Malambing na tanong sa kanya ni Jackie. Kahit saan mo gusto. Gusto ko sanang manood ng sine. Pwede naman, kaso baka hintayin tayo ni Ara. Pwede naman natin siyang tawagan. Sure ka? Naninigurado nitong tanong. Ngumiti siya bago dinukot yung cellphone sa kanyang bulsa. Masuyo niyang sinabi kay Ara na gagabihin sila ni Jackie ng uwi. Pumayag naman ito agad. Nangako na lamang siya rito na papasalubungan ito at nasiyahan naman ito kaya napangiti siya. Kahit hindi siya nito tunay na anak, mahal na mahal niya ito, kaya lahat ay bibigay niya mapaligaya lang ito. Maliban na lang ang pagsakay sa Ferris wheel, natatawa niyang sabi sa sarili. Napabuntong hininga lang siya sa ideyang kahit hindi siya ang kasama nitong sumakay sa Ferris wheel, alam niya naging maligaya si Ara. Paano ba naman kasi hindi iyon maramdaman ni Ara kung ang kasama nito ng mga oras na iyon ay ang tunay nitong ama. Salamat na lang at walang ideya si Lawrence sa tunay na pagkatao ni Ara. Anak niya si Ara, mariin niya sabi sa sarili. Dapat ay hindi niya maisip na iba ang tunay nitong ama. Kailangan niya ipaalala sa kanyang sarili na siya ang kasama ni Ara habang nagbubuntis ito. Siya ang nasa tabi ni Jackie habang umiiri ito at siya ang nagpupuyat sa gabi kapag nagigising si Ara. Lahat na responsibilidad ni Lawrence ay ginawa ni Marco, kaya nararapat lang na nasa kanya ang lahat ng karapatan, lalo na sa mga dokumento ay nakalagay na siya ang ama ni Ara. Kaya tunay o peke man siyang ama, sa kanya pa rin ang lahat ng karapatan. Ano ba nonoorin natin? Tanong niya kay Jackie. Nilangkapan niya ng excitement ang kanyang boses. Dahil talaga namang nakakasabik na makasama niya ang kanyang mahal. Ang tagal na panahon na rin naman kasi hindi makakasamang manood ng asawa niya. Horror. Tumawa siya. Anong nakakatawa? Nagtatakang tanong nito. Gustong-gusto mong manood ng horror pero natatakot ka naman. Kung sa bagay, pabor sa akin yun dahil lagi kang nakayakap. Nanunod siyang sabi saka sinulyapan si Lawrence na saktong padaan sa gawin nila ni Jackie. Medyo nilakasan pa nga niya ang pagsasalita dahil gusto talaga niya makuha ang atensyon ni Lawrence na biglang dumilim ang mukha saka tumingin sa kanya. Lalo pa niyang pinalawak ang kanyang ngiti dahil gusto niyang asarin ito.
Ibig niyang ipakita rito na kahit na nagkaroon ito ng relasyon kay Jackie, ay siya pa rin ang higit na may karapatan sa babaeng pinaglaruan nito dahil siya ang asawa. Hindi naman siya nakakaalam kung ano nga ba ang panig ni Lawrence. Tungkol sa kwentong iyon, wala na siyang pakialam. Basta ang mahalaga sa kanya, nasa kanya si Jackie. Kahit naman wala tayo sa sinihan, lagi naman kitang niyayakap. Wika pa ni Jackie. Ngunit kahit na nakangiti siya, nang sabihin iyon ni Jackie, alam niyang hindi yun umabot sa kanyang mata. Tulad ng estilo niya, alam niya kasing sinabi ni Jackie ang salitang iyon dahil nais nitong iparinig iyon kay Lawrence. Ibig bang sabihin nun ay gusto lang nitong pagsilosin si Lawrence? Napabuntong hininga siya dahil parang nag-oo ang demonyong bahagi ng kanyang isipan. Kahit nakakatakot ang paglalabas, parang gustong umiyak ni Jackie. Hindi dahil sa takot na kanyang nararamdaman, kundi dahil sa guilt. Si Marco ang kasama niya ngayon, pero ang mga alaala nila ni Lawrence ang bumabalik sa kanyang isipan. Kagaya rin ng ayos nila ngayon ni Marco. Nakasiksik siya sa dibdib nito dahil talagang nakakaramdam siya ng takot. Ngunit kung si Marco ay hinahayaan lang siya nakayakap rito, si Lawrence naman ay hinahagod pa ang kanyang buhok at bumubulong ito sa kanya na nandito ako. Huwag ka nang matakot, kaya naman palagi siyang nakakaramdam ng kaginhawaan. Okay ka lang? Bulong sa kanya ni Marco. No, hindi niya napigilan sabihin. Bahagyang tawa ang pinakawalan nito. Ang hiling mo kasing mag-horror, takot ka naman. Maganda eh. Paano ka nagagandahan hindi mo nga halos tinitingnan yung palabas? Basta, natawa lang ito. May Marco? I love you. Wika niyang medyo napangiwi. Kahit naman kasi alam niya na mahal niya talaga si Marco, ay alam niyang ang dahilan. Kaya sinabi niya mga katagang iyon ay para maitago ang guilt na kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya kasi nagtataksil siya sa kanyang mister kahit wala naman siyang ginagawang masama. Niyakap naman siya ni Marco sa kahinalikan ng kanyang noo bago nagsabi ng I love you too. Concentrate, mariing sabi ni Jackie sa kanyang sarili. Iyon lang naman kasi talaga ang paraan para mawala sa isipan niya ang alaala ni Lawrence. Hindi naman kasi ito dapat na tumatambay sa kanyang utak dahil iyon naman talaga ang dapat. Lawrence was her ex-boyfriend. Kahit na minahal niya ito ng husto, bahagi na lamang ito na nakaraan niya. Si Marco ang kasalukuyan niya at dahil asawa niya ito ay dapat lamang na relasyon nila ay maging panghabang buhay. Tulad ng mga batang magiging teenager, ay palagi silang dumadayo sa time zone para maglaro ng kung ano-anong games, tapos inaglalaro pa sila ng video games. At nung pagkakataon na iyon, isinubukan nilang mag-dance revo at tulad ng dating natalo niya si Marco. Ipinilig lang niya ang kanyang ulo nang mayroon na namang tuksong alaala bumalik sa kanyang isipan. Dancer ka kasi, nagre-reklamo sabi ni Lawrence sa kanya. Ang sabihin mo, parehong kaliwayang paa mo. Nanunudyong sabi niya rito. Tawa lang ang sinagot sa kanya ni Lawrence, pero ang mga mata ay nanginginig na para bang walang ibang nakikita kundi siya. Ikaw lang kasi ang gusto kong sayawan. Masyadong sweet ang pagkakasabi noon. Kaya hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ito ng mahigpit na mahigpit. Bigla lamang siya napakalakas sa kanyang yakap nang makaramdam siya ng kakaiba. May Marco, tinaasan niya ito ng kilay. Para namang nagulat ka nang ma-realize mo ako ang kayakap mo. Of course not, mabilis niyang sabi. Para tuloy lalo siya nakaramdam ng guilt. Totoo naman kasi ang sinabi ni Marco. Sa kanyang isipan ay bumalik na naman siya sa nakaraan nila ni Lawrence. Kaya naman nang ma-realize niyang iba ang kanyang kasama ay agad siyang kumalas. Bigla lang ako nakaramdam ng gutom. Wika niya sabay haplos sa kanyang tiyan. Ang takaw mo talaga, nanunod yung sabi nito sa kanya. Ngunit kahit na nakangiti sa kanya si Marco, ay may lungkot pa rin sa mga mata nito na para bang nagbabasa ang tunay niyang nararamdaman. Gusto niyang humingi ng tawad kay Marco pero hindi niya magawa. Alam kasi niyang mas maipararamdam lang niya ito. Ang sakit kapag inamin niya ang tunay na nararamdaman. Kaya naisip niyang tama lang na kimkimin na lamang niya ang lahat ng nararamdaman niya para kay Lawrence at ipanalangin na isang araw ay mawala ang lahat ng nararamdaman niyang ito. Ngunit paano? Kahit walang karapatan si Lawrence, hindi niya maiwasan na magselos habang nakatitig siya kina Marco at Jackie. Ibig niyang hablutin si Jackie at ilayo sa asawa nito. Kaya nga mas ginusto niyang ituon ang atensyon sa pagpapayaman kesa naman ibaling sa ibang babae ang kanyang atensyon. Para sa kanya,
Si Jackie lang ang babae, kaya kung hindi lang nito makakasama niya habang buhay, ay maigi pang tumanda na lamang siyang binata. Kahit kasi maraming babae ang nagpupumilit na pasukin ang kanyang puso, ay hindi nila mapagtagumpayan dahil ang pag-ibig niya ay nagawa na niyang ialay sa ibang babae. He's crazy, inis niya sabi sa sarili, para kasing hindi niya talaga alam ang katagang move on. Paano ba naman siya magpapatuloy pa kung mga bata pa lamang sila ni Jackie ay wala na siyang pinangarap na makasama hanggang sa pagtanda, kundi ito lamang. At ang nagkaroon siya ng pagkakataon ay inakala niya na magiging kanya ito habang buhay. Dapat sana ay galit lang ang nararamdaman niya rito kapag nakakasama niya ito. Kaya lang sadyang napakahirap turuan ng puso para itong may sariling isip. Kahit nais niyang ipakita ang sobrang kalamigan kay Jackie, ay hindi niya magawa. Sobra siyang nahihirapan at hindi rin niya magawang pigilan ang sarili na hindi makaramdam ng sobrang galit kapag naaagrabyado si Jackie. Talagang sobrang nag-iinit ang kanyang ulo nang makita niyang inaaway ni Beatrice si Jackie. Kaya naman sobrang naging mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Beatrice na makita niyang sasampalin nito si Jackie. Kahit na alam niyang hindi naman magpapaagrabyado si Jackie, ay gusto pa rin niyang protektahan ito. Anak, malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya nang marinig niya ang boses ng kanyang papang. 2 years ago ay na-bypass operation ito, kaya hanggat maaari ay ayaw niya nag-aalala ito. Umiinom ka? Konti lang. May problema ba? Napabuntong hininga siya. Tumawag si Francisco. Anitong tiyak niyang ang tinutukoy ang ama ni Beatrice. Pinapaban ko si Beatrice sa channel. Masyado na siyang bayolente. Muntik pa siyang manakit. She's sick. Inis niyang sabi. Dapat ipinapagamot nila ang babaeng yon. Masyado siyang nadidepress. Iyan din ang sinabi ko kay Francisco. May problema ba? Nananansyang tanong nito pagkaraan ng ilang sandali. Hindi niya tiyak kung anong itsura niya ng mga sandaling iyon, pero nakasisiguro siyang kapag nilingon niya ang ama, ay mag-aalala lang ito ng labis sa kanya. Kaya sabi na lang niya, walang problema sa mga negosyo natin pa. Of course, alam na alam ko kung gaano kakagaling humawak ng negosyo lalo na ng station. Pero hindi ibig sabihin nun okay na ang lahat. Babae ang problema mo? Hindi siya tumugon. Jackie Cruz. Kahit hindi niya sabihin ay alam niyang marami ang mapaparating sa ama niya na nangyayari sa channel. Hindi dahil sa marami siyang tauhan na hindi loyal sa kanya, kundi dahil hindi ang tipo ng ama niya ang magtatanggihang magsabi ng katotohanan kapag ito'y nagtanong na. Saka kahit na retired na ang papang niya, sa mata ng lahat, ito pa rin ang Panginoon ng kanilang station. Tan, dugtong naman niya. Pinakasalan niya ang kanyang best friend. Sobra siyang na-inlove doon. At hindi niya napigilang masaktan kaya hindi niya napigilan ng mapapuntong hininga. Inlove rin siya sa'yo dati. Napapalatak siya sa sinabi ng ama sabay iling. Tama lang talagang hindi niya na ito lingunin dahil nagsimula na namang bumigat ang kanyang kalooban. Inakala naman kasi talaga niyang minahal siya ni Jackie, pero sa huli ay iniwan pa rin siya nito at sinaktan. Inaakala ko lang yon. No, sigurado ako. Minahal ka niya. Paano kayo nakakasigurado? Dahil nasa mga mata niya ang pag-ibig kapag tinitingnan ka. Ganun din ako tumingin sa mamang mo. Pa, doon niya ito nilingon. Wala na siyang pakialam kung makita man tayong miserable ang kanyang anyo. Dahil talaga namang miserable siya. Huwag niyo na akong paasahin. Sinabi na niyang si Marco ang mahal niya. Pinatunayan niya iyon. Nagpakasal sila at may anak na. Susuko ka na? Wala na rason para lumaban pa. Talo na ako. Kung ako yan, hindi ako susuko. Lalo na't alam kong mahal na mahal ko ang babae. Kaso nga, kasal na siya at sabi mo naman, ay sila talaga nagmamahalan. Kaya magpapakalasing ka na lang dyan at hahayaan mo na lang sila maging maligaya. Habang ikaw ay nagdurusa. Iyon naman talaga ang dapat. Pero, sana ay magkaayos kayong talaga. Dapat nagkausap kayong mabuti dahil noon na magkahiwalay kayo ay parang maraming mali, hindi ba? Tumango siya nang balikan niya ito sa isipan at ang nakaraan. Bago naman kasi niya nakitang may kayakap sina Jackie at Marco, ay maayos na maayos ang relasyon nila ni Jackie. Palagi nitong sinasabi sa kanya na mahal siya at pinaniwalaan naman niya. Hindi lang dahil sa sinabi nito ang mga katagang iyon, kundi dahil talagang ipinaramdam sa kanya kung gaano nga ba siya nito kamahal. O, hindi ba't nagawa nitong ipagkaloob ang sarili sa kanya? Hindi naman siguro gagawin yun ni Jackie kung hindi sigurado sa nararamdaman sa kanya.
Alam mo naman sigurong may tatlong side ang bawat istorya. Istorya mo, istorya niya at ang katotohanan. Paano kung hindi mo naman pala talaga alam ang totoo kung bakit niya iniwan noon? Nanghahamong tanong nito. Bigla tuloy-tuloy ang naaalala ang naging pag-uusap nila ni Jackie na para bang ipinaparamdam nito sa kanya na siya ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Gayong tiyak naman niyang wala itong amnesia para makalimutan na ito ang nakipaghiwalay sa kanya. Na iniwan siya nito dahil kay Marco. Dapat ko pa ba siyang kausapin? Nag-aalangan tanong nito. Gawin mo. Paano kung magtanong ka muna at kapag nakuha mo na ang sagot, ay saka ka na magdesisyon kung ano pa ba ang dapat mong gawin. Sa ngayon, huwag mo munang isipin ang tama at mali. Alamin mo muna ang katotohanan at sa pamamagitan niyan ay maaari ka ng manahimik. Ngunit imposibleng matahimik ang puso ko. Ang lakas ng tawa ng kanyang ama. Pagkaraan sabi nito, ang tunay na nagmamahal ay baduy at nagiging makasarili. Dugtong niya habang nakatitig sa mga mata ng kanyang papang. Hindi ko pinagsisisihan ang mga ginawa ko para makuha ang pagmamahal ng mamang mo. Anitong nagmamalaki pa. Siya naman ay hindi na nagsalita pa para kontrahin pa ang kanyang papang. Bawat tao naman ay may kanya-kanyang paniniwala. Kaya naman mas gusto na lamang niyang itikom ang bibig kaysa sabihin ditong mas gugustuhin niyang pakawalan na si Jackie. Basta makita itong masaya sa piling ng iba. Kesa naman makita si Jackie na miserable sa piling niya. Ngunit, bakit kapag tinititigan niya si Jackie, nagtatanong siya sa sarili, talaga nga bang mahal nito si Marco? Para kasing kulang ang kislap sa mga mata ni Jackie kapag nakikita niya ito. Tiyak niyang hindi ganoon ang mga mata ni Jackie nung sila magkasama. Meron nga ba talagang mali? Tanong niya sa sarili. Napainom na naman siya ng alak na magpasya siyang balikan ang nakaraan. Kinakabahan ako, Lawrence. Kung hindi lang niya nakikitang talagang kinakabahan si Jackie, ay talagang pagtatawanan niya ito. Ngayon kasi ang araw nang ipapakilala niya ito sa mga magulang niya bilang girlfriend. Kaya naman sobrang excited na rin siya. Wala naman kasi talaga siyang gustong maging misis, kundi si Jackie. Kaya magagawa na niya itong maiharap sa kanyang mga magulang. Ngunit dahil nga nasa isang subdivision lamang naman ay imposibleng hindi nito makilala si Jackie. Lalo na't madalas ipatawag ang mga magulang niya sa principal's office nung elementary pa siya dahil sa pang-aaway niya kay Marco at pagsapak sa kanya ni Jackie. Pinagtatawanan mo ba ako? Tanong ni Jackie sa kanya saka siya pinandilatan. Naalala ko lang kung paano tayo magbangayan dati. Naku, parang ayaw ko nang tumuloy. Bakit? Nagtataka niyang tanong pero nasa boses niya ang pagtutol. Baka maalala ng parents mo ako yung sumapak sa iyo nung grade 3 tayo. Nakangiwi nitong sabi sa kanya kaya hindi niya napigilan na bigyan ng mabilis na halik sa labi ito. Kung hindi nga lang sa dinner nila with parents ay mas gusto niyang magkulong na lamang sila ni Jackie sa kanyang kondo at gumawa ng anak. Mahal na mahal niya si Jackie. Kaya kahit na maraming beses na silang nag-lovemaking, ay hindi pa rin siya nagsasawa. At tiyak niyang kahit kailan ay hindi siya magsasawa. Kung maaari nga lang ay yayain niya na ito ng kasal ay ginawa na sana niya, ngunit mas gusto niya mag-propose dito kapag nakagraduate na sila. Nang rumistro sa isipan niya ang sinabi ni Jackie, ay hindi niya napigilan ng magtawa. Naalala na naman kasi niyang nagmistulan siyang panda nung binigyan siya ni Jackie ng black eye sa magkabilang mata. Ngunit kahit na nasaktan siya ng panahon na iyon, ay hindi niya nakuhang magalit dito. Paano ba naman kasi? Iyon lang ang paraan kung papaano makikitang gumanda ito sa kanyang paningin kapag nagagalit ito. Huwag kang mag-alala. Matagal niya nang alam na dead ako sa'yo. Huwag mo nga akong bulahin, Lawrence. Mataray nitong sabi sa kanya. Ngunit nakangiti naman. Hindi kita binobola, okay? Wika niya saka ito hinapit sa katawan. Let's go na? Napabuntong hininga muna ito bago sinabing oo na. At dahil nga nasa tapat lamang ng bahay ni Jackie ang bahay ni Marco, ay natanaw pa niya itong nakasilip sa bintana na parang minamatsagan ng kanilang kilos. Kaya naman napangiti siya at pinihit si Jackie paharap sa kanya. Niyakap niya ito at hinalikan ang labi. Bukod sa gusto niyang iparamdam sa kasintahan ng kanyang pagmamahal, ay nais din niyang ipakita kay Marco kung ano nga ba ang pinakawalan nito. May mga pagkakataon talaga na hindi natin nagagawang makapag-isip ng tama dahil nasasaktan tayo. Bika ng kanyang ama. Pinagsisisihan ba ninyo ang nagawa ninyo sa mamang? Nakuha niya ang tanong sa ama. Alam niya kasing dahil sa depresyon ng kanyang ama, ay nagawa nitong kidnapin at halayin ng kanyang ina. Kapag naiisip niyang bunga siya ng panghahali ng ama sa kanyang ina, ay parang gusto niyang umiyak.
Hindi kasi maialis sa isip niyang bunga siya ng kasalanan at hindi ng pagmamahal. Gayunman, hindi niya magawang mamuhi sa kanyang ama at hindi naman niya masisi ang kanyang ina. Basta sabi na lamang niya sa sarili ay hindi niya uulitin ang pagkakamali ng kanyang ama. Mas gusto pa niya makitang masaya si Jackie sa piling ng iba kaysa magdusa lang ito sa kanyang piling. Never. Mariing sabi nito. Why? Nagtatakang tanong niya. Naisip tuloy niya, ganoon ba kasama ang ama niya at parang hindi man lamang ito nakonsensya? Di wala ka sana rito. Di wala sana ako ngayon sa harap mo. Ang makita ang mamang mo sa piling ng ibang lalaki ay kamatayan para sa akin. Pinatay mo naman ang mamang. Gusto niya sabihin pero minabuti niya sarili niya lang. Hindi naman kasi niya gugustuhing masaktan ang kanyang papang sa kanyang mga salita. Ang nais lamang naman niya ay maunawaan ito at mapayuhan siya. Kahit naman kasi matagumpay na siya sa buhay, kailangan pa rin niya ng ama na magagabay sa kanya. Kaya, gawin mo ang gusto mo habang may panahon pa. Napabuntong hininga siya sa tinura na yon ng ama. Para kasing iniengganyo pa siya nitong gumawa ng mali. Ngunit syempre, hindi naman niya ito susundin dahil may sarili siyang utak. At saka nakita rin naman niya sa kanyang ina kung gaano kahirap makisama sa lalaking hindi naman ito mahal. Malalim na buntong hininga tuloy ang pinakawalan niya bago niya sinabing, mahal ni Jackie si Marco. Tiyak mo ba talagang si Marco ang mahal ni Jackie? Naghahamon itong tanong sa kanya. Hindi niya magawang sagutin ng kanyang ama dahil may kakaiba rin naman siyang nakikita sa mga mata ni Jackie kapag nakikita niya ito. Kahit na ipinapakita nito sa kanya na sobra itong sweet kay Marco, parang ang lungkot-lungkot pa rin ang mga mata nito. Malaman lang talaga niya na siya ang tunay na mahal ni Jackie. Hindi siya magdadalawang isip na agawin ito kay Marco. Sa kaisipang iyon, ay napapalatak siya. Alam naman kasi niya imposibleng hindi mahal ni Jackie si Marco dahil nagkaanak nga ang mga ito. Paano nga kaya magtatagumpay si Lawrence na mapaamin ang tunay na nararamdaman ni Jackie para sa kanya? Matuklasan nga kaya ang pinakalilihim nila? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.